5 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin is about yung sukuk. I would like to explain kung ano yung sukuk, but I will let our guest explain kung ano nga ba itong pag-uusapan natin na sukuk, which is based on Islamic banking, Islamic banking uh, ano ba yun, parang ganun Islamic banking product in which we would know this or learn this from our expert, no. Etong makakausap natin for tonight ay uh, ito he is teaching Islamic finance and banking, no. Isa po siyang professor at doctor professor sa Ateneo de Davao University, author ng iba't ibang book on Islamic and personal finance and investment, founder din and manager na Muslim and Money Facebook page na kung saan ay merong financial literacy na programa. Ito, Muslim and Money. Ito po yung mga iba't ibang mga libro, Muslim Couple and Money, 12 Financial Stories for Muslim Kids at Muslim and Debt. Uy, magaganda kasi para sa bata meron na. And para naman sa ating mga tumututok sa Sharia compliant investment, how to Sharia compliantly, how to be investment in the Philippines stock market step by step. Ito meron din, at isa pa ay itong banking and insurance in Islam. Ayan, yan po yung ilan sa mga libro na meron ng ating panauhin. Financial literacy for Muslim teens, meron din nakalagay dito ay 12 short stories of empowerment, at isa po siyang publisher, no. Marami siyang published author, ika nga, no, yung ating guest for tonight. At habang hinihintay natin, gaya nga na nabanggit natin kanina, it is important na ito yan na pag-uusapan dahil the Philippines is leveraging or going on that direction, no, yung ika nga magkaroon ng financial literacy at background etong ilang mga conventional banks dito sa ating bansa, na kung saan ay doon gaganap, or rather doon mismo sa kanilang mga financial banking institutes ay magkakaroon ng Sharia compliant account, no, para sa ating mga kababayan Muslim. Gaano po ito kahirap para sa ating mga kababayan na Muslim? Dahil una sa lahat po, no, kailangan yung pagkukuhanan ng pera ng ating mga kababayang Muslims should be halal, no. Kaya po natin ito pinag-uusapan because even in the financing or financial aspect, yung kinikita at yung ginagamit na pera should be halal, no. No question po yan, dahil yung pagiging halal niya, ito ay isa sa mga requirements na ating mga believers of Islam, no. Dapat ay hindi haram. At paano po ba nagiging haram yung isang kinikita ng isang tao o kaya kanyang yung resources, yung kanyang financial resources? Una, kung yung kinikita niya ay galing sa pangdarambong, ay haram po 'yon, no? Haram po 'yon na ika nga ay hindi pwedeng magamit, no, o kaya ay ginagamit, o kaya ay ginagastos, o kaya ay haram ito para sa isang Muslim na kanyang gastusin. Ito yung at lalong-lalo na yung mga panalo sa gambling, no. Pag kung ikaw ay isang nag-gambling ka or you're a gambler, ay hindi po pwede na ito ay pinapakain mo yung mga napanalunan mong kwarta o pera, o kaya yung mga pera na ito sa sinasabi, no. Anyways, ito kasama natin sa linya ng ating telepono para mas pag-usapan pa patungkol dito sa ano nga ba itong sukuk na ito, na kung saan ay
kasama na ang ating gobyerno. Kakasama natin ang ating Associate Professor ng Ateneo de Davao University, si Professor Mansur Limba. Sir, magandang gabi po. Assalamualaikum. North Maguindanao. Uy, nawala ata. Nakat ang linya ni Professor Limba. Mamaya-maya po, babalikan po natin. Try natin na matawagan ulit si Professor Limba dahil napaka-importante etong pag-uusapan natin. Ayan, okay. Etong pag-uusapan natin dahil mostly, gaya na nabanggit natin, ay hindi pwede yung ating mga kababayan. Lalo-lalo na sa insurance ay hindi din pwede. Actually, hindi talaga pwede. No? When it comes to conventional insurance, ay hindi pwede. But we have seen much. No? Meron tayong nakita na, ayan, eto na, okay, sige, sana ay makakasama na natin ngayon. Kasama na natin sa linya natin telepono ang ating Associate Professor ng Ateneo de Davao University at isang Islamic Financial Expert, Professor Mansur Limba. Sir, assalamualaikum, magandang gabi po, Nords Maguindanao. Alaikum salam, good evening po, Sir Nords. Yes, again sir, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming interview, sa aming panayam na kayo po ay makausap dahil kamakailan ay mayroon pong ibinahagi ang ating gobyerno sa katauhan ni Secretary Jokno na ang Pilipinas ay maglalaan ng 1 billion na budget dito sa Sukuk program na ito na aligned sa Islamic financing na Sharia compliant. But before we go on that, ay ano po ba itong Sukuk at para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Thank you for that. No? Sukuk, ang plural, ang singular niya is sak. Means any legal instrument or deed or check. No? So this one is usually translated as Islamic bond. It could also be translated as Islamic investment certificate. So yan po ang basic na meaning ng sukuk. Okay. So when you mean Islamic bond certificate, ito'y pareho lamang doon sa bond na binibenta, no? But how does it become halal or Islamic for a Muslim to be part of nitong or bumili nitong mga bonds na ito? One is that Hello, Prof. I think konting pihit lang po. Medyo cutting out lang po yung dating ninyo sa atin. Hello, Prof. Hello. Yan. Ayan, sige po. Try natin. Sige po. Sige po. So, ang main difference is that sa usual na bond is the investor would get interest. Whereas here, sa sukuk is the investor is considered part owner of the project of the asset na meron siya kasi asset based ang so yun isa sa mga differences. Okay. So sa ibang lugar po gaya ng Malaysia, gaya ng Middle East and ilang mga bansa na already established yung kanilang Islamic financial programs, ano po ang ano nito, ang advantage nito sa kanila? Based sa ating research, Malaysia, Indonesia, Pakistan, yan yung pangunahing mga countries na so far nag-issue sila ng tinatawag na sovereign sukuk. When we say sovereign sukuk na related sa assets na basically owned by a legal entity, especially ang government. So, itong mga tatlong countries na ito, sila yung mga pangunahing nag-issue ng sovereign sukuk sa buong Asia. At sa US dollar market. Of course, ang Hong Kong, sinubukan din niya
from 2014 to 17. So, ano pa ngayong tanong? So, ngayon na Philippines are eto makikisama na ang Philippines having that 1 billion na bond. Are we entitled? Pwede na po ba tayo as Muslims here in the Philippines? And I think based on that article merong mga kaakibat na bangko ang makakasama dito sa sinasabing sukuk bond na ito. Paano po ba ito talaga? How does this operate po? Paano po ba ito makakatulong lalo na sa ating mga kababayang Muslims? Okay, so ang immediate na sagot diyan is that this is a good opportunity for us to get the needed capital for our projects coming from foreign investors. Kung titingnan natin, ito yung isa sa mga kagandahan ng Republic Act 11439 na na-mention natin sa previous na interview natin. Yes, yung act providing for the regulation and organization of Islamic banks. Unlike before, nung sa 68, I think Act 6848, which has to do with the creation of Al-Amana Islamic Bank, dito, ang kagandahan nitong 11439 ay nag-provide siya ng legal framework. So since nag-provide siya ng legal framework, ang isa dito is yung pag-create ng tinatawag na Philippine Sukuk Trust within the Bangko Sentral ng Philippines or the Central Bank of the Philippines. Ayon sa report ni Secretary Jokno, grabe yung pag-welcome nung i-open ito. In fact, ang tina-target lang actually is 500. Original na tina-target is 500 million, no? US dollar. Okay. Yes. So ngayon is napilitan sila na talagang itataas nila into 1 billion. And this one, as announced, is to be used for general purposes, including yung tinatawag na budgetary support. So, okay. So, ito parang this fund will be coming from a conventional fund. Tama po ba? And then transferring it to become a sukuk bond. Does it halalize? Ika nga nila yung tinatawag na term nila. Ginagamit. Yes. Does it halalize? Sa pagkakala natin is, yes, meron po. Kasi ang central bank is merong tinatawag na Sharia Advisory Board. Ayun. At the same time, merong Sharia Advisory Board, and at the same time, this one is always monitored by the what we call AAOIFI, yung Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. One manifestation that this one is credible, or as you have said, halalized, is how this one is received by the foreign investors. I see. Just imagine, no? Ang tinatarget lang is half ngayon is napilitan tayo na gagawing mas malaki. In fact, kung tutusin, yung total ordered bank ay nagsobra. Sumobra pa, actually hindi lang 1 billion, actually sumobra pa ng 3.8 billion. Pero kahit na ganun pa man, 37% coming from Europe, 30% coming from the Middle East, 19% coming from the United States, and 14% coming from Asia. Okay. And also interesting here, Sir Nords, is out of this, those who would invest, you can see the different types of investors. For example, 60% comes from or represented by the fund and asset managers. So napakalaki nun, 60%. And then followed by 24% by the banks. Okay. And then bakit maganda tapusin ko ito? Yes, sir. Go ahead. Okay. And then 8% from the central banks, official institutions, and agencies. Then 7%
pension funds, and insurance companies. And 1% from other investors, siguro mga individuals na mga mayayaman. Wow, mashallah. Anyways, ito Professor, paano naman halimbawa as a Muslim, as an ordinary Muslim that I would like to buy etong bond na ito, if you have information kung if it is ongoing at pwede na ba, ay baka naman pwede turuan mo kami kung paano ito gagawin. But before that, I hope you could still makasama ka pa namin. We'll just pause for a very short break and then babalikan ko po namin kayo. Okay lang po ba? Sige po. Okay, sige. 7:01 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. 7:02 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating program Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM at pinag-uusapan po natin itong sukuk program na ipinahayag nga po ng ating Secretary of Finance Jokno, si Sir Secretary Jokno, na kung saan ay meron na allotted ang ating gobyerno para dito sa sukuk ban na ito at ini-explain po ng ating butihing Islamic financial expert which is our associate professor from the Ateneo of the Davao University, si Professor Mansour Limba. Professor, magandang gabi po again. Magandang gabi po, Sir Lords. Yes, sir. Doon nga po, doon sa naputol natin conversation with regards to ako bilang isang ordinaryong Muslim, pwede na po ba ako bumili ng bond, itong sukuk bond na ito? At paano naman ang advantage nito sa akin? Una-una is, ako mismo is, hindi pa ako nakabili nito. Mm-hmm. Pero if I would try to invest in sukuk, ang gagawin ko is mag-i-inquire ako or pupunta ako sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sa Bangko Sentral ng Pilipinas, alam ko na merong interface ang website niya about Islamic banking, and then part of that would be the sukuk and how to invest in it. As to the question, ano yung mga advantage? Ang isang advantage as a Muslim is, una-una is makakasigurado ako na ito ay Sharia compliant, at the same time makakasigurado ako na this one ay sa investment ko is I will earn certain things or certain amounts na halal siya. At pangatlo is nakakasigurado ako na yung ininvest ko na pera ay mapupunta sa project na Sharia compliant din. Hindi siya mapupunta sa mga projects na hindi halal sa atin. Halimbawa is magpatayo ng casino, etc. etc. Oo, tama, no? Pero syempre, in every investment opportunities, in every bond offerings na maganito, meron pong mga risks. Is it the same also dito sa sukuk na ito? Are there any risks also when it comes to o talagang we should be 100% confident with those who are handling this sukuk
bond na ito po, sir? Una-una is wala pong investment na walang risk. Gaya ng sinasabi na there's no guts, no glory. So kung hindi ka talaga mag-take ng risk, so wala ka ring gain. Usually in any investment, once you take the high risk, there is also a probability of having high gains. If you are moderate enough, medyo sigurista ka, so usually ang magigain mo rin is medyo pakonti-konti rin. So in terms of sukuk, it is also the same with other investments, whether they are Sharia compliant or the conventional investments. Okay. You cannot say 100%. That's why it's part of our expression. It's part of our Muslim prayer to say inshallah always, meaning God willing. Okay, tama, no? But is this... siguro idagdag ko na lang, no? Yes, yung sa yung concern natin sa mga risk, by the way, every sukuk, no? Halimbawa, etong sukuk na ini-open ng Pilipinas, is meron po tayong mga institutions, yung mga rating institutions. May mga institutions po na nagre-rate sa kung ano man yung risk, ni-rate nila yung risk involved dito. So itong mga rating institutions na ito ay globally recognized na pwede nating mapagkatiwalaan based on their experience and expertise. Okay, nabanggit mo kanina, sir, that even on the insurance, meron, if ever, na ito ay talagang mag-push through na talaga? Insurance is, yun yung tinatawag nating takaful. Yung takaful, oo. Ang alam ko, just recently, sir, I saw one of the companies who are operating takaful in Malaysia who is right now here in the Philippines. Natanong ko nga sila, do you have offering? Sabi ko nga on the takaful insurance, so sabi nila kailangan pa namin ng guidelines coming from the Commission on Insurance. Tama po ba? Yes. Dahil kinakailangan yung legal framework is talagang pulido, at the same time isang ayon din sa general guidelines ng Islamic Central Bank of the Philippines. I hope na yung mga paperworks na yan ay mapadali para para ma-open itong takaful services and projects, and so that these services and projects would be available to the common Muhammad, Mustafa, Jaafar, Fatima, and Zahra. Mashallah, alhamdulillah. Kailangan po ba ng tulong natin coming from from our congressman para maisulong itong mga pangailangan na mga papel o kaya ay kailangan ng mga legalities na ito? Para at least makakausap natin sila at makatulong sila sa pag-push nitong pagpapamadali o kaya pag-expedite nitong insurance na ito. Actually, the legal framework is already there. Ayun. It is already laid down by Republic Act 11439. So nasa 11439 din. Okay. Yes, ang kinakailangan po, sir, is may kaunting katok lang siguro sa ating mga congressmen, sa Central Bank of the Philippines and other related agencies para mapadali itong paperwork nito. Ang alam ko wala pang IRR Meron na ba po 11439? I have to check po. Okay. Anyways, sir, if ever man po sa ating mga tagapakinig gustong malaman o kaya matuto pa, we're flashing some of your books right now. Saan po kayo? Ano po itong mga books na ito? Paano po ba ito makakatulong para sa kanila? Ito po ba limited din po ba sa mga Muslim only, lalo-lalo na yung pinag-usapan natin sukuk, o hindi? The answer for that is no. Hindi po siya limited. In the same manner, halimbawa books ng mga non-Muslim na financial personal finance advocates sa Pilipinas, halimbawa si Bo Sanchez. I really enjoy reading those. Ang differences are just the biblical citations.
Pero Yes. yung message ay Almost the same. the spirit is there. The spirit is the same. So I don't see any problem with that. The second point is that yung mga books po na ating isinulat, ini-translate or ini-edit, kung mapapansin po ninyo is ang pinakamalaking problema when we talk about investment in the Philippines is actually what? Yung awareness ng mga tao. I You cannot expect people to invest if they don't know anything. Because they will be afraid. They will be afraid to yung malulugi sila. Hindi sila makigain kasi hindi nila alam. So, one fundamental or prerequisite for us to promote Islamic investment or investment in general is what? To have general awareness of personal finance, personal financial literacy. Ngayon, ang tanong natin is, ano na ba? Hanggat saan na ba tayo when we talk about financial literacy Oo nga in the po. Philippines? Hanggang nasaan na po ba tayo when it comes to threshold of it? Na reach po ba natin? Lumagpas po ba natin? Talagang we didn't move a line. So, yan yung hypothetical question natin. Halimbawa, sa elementary ba, sa high school, meron ba tayong subjects about how to handle money? Mga ganyan, So, no? yan. Wala masyado. Importante yan. Anyways, with regards to that, sir, Islamic finance, Islamic financial literacy, kayo po ba ay nagbibigay ng seminar? Kung kayo po ay nagbibigay, saan po namin kayo pwedeng mamahanap po, sir? Nagbibigay po tayo ng seminars, workshops and other related services. Always naman po nagta-travel tayo Mindanao and Manila. MashaAllah, alhamdulillah. Hopefully po ay magkaroon na ng financial literacy program itong ating mga kababayan since nandyan na po ang RA 11439. May mga iba-ibang programa po ang ating gobyerno patungkol dito ay matutunan din na gaya nga na sabi nyo, even the non-Muslims could avail and learn of this Islamic banking po. Before ka namin po bitawan, Exactly. sir? Yes, sir. Before ka Exactly. namin bitawan, do you have any last message? O kaya iimbitahin po natin yung ating mga tagapakinig na kayo po ay kabisitahin po ang inyong website, bilhin po yung inyong mga libro para po sila ay matuto when it comes to financial literacy, Islamic financial literacy. Ang message ko na lang po dun sa sinabi ko na exactly that non-Muslims could also avail with these Islamic investments because these Islamic investments in other countries are also called ethical investment. Ayun. So, okay. Ethical investment siya. So, makakasigurado tayo na these are based on equality, based on basic moral standards. Walang alcohol, walang gambling, etc., etc. As to the books that I have, so mahiya po ako sabihin na bili kayo. So gano'n na lang. They can check na lang. They can check na lang dun sa sa website. Opo. Anyway, na-flash naman. So Yes, I am very yes, grateful. I am very grateful for that. Yes. Again po, maraming salamat. I think you'll be our baka maging resident na po namin kayo when it comes to Islamic financial literacy and information, where we would like to know more about this upcoming programs of the government when it comes to Islamic and financial literacy. Again, maraming salamat po, Associate Professor, Ateneo de Davao University, si Dr. Mansur Limba. Thank you so much. Salam Radio. Maraming salamat. Good night. Love Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. And atin po nakabanayam si Professor Mansur Limba ng Ateneo de Davao University. 7:15 in the evening.